yung Omegle sa mga paboritong website na mga katulad ko na lumaki sa internet. Kaya nakita ko talaga yung balita na wala na actually yung Omegle. Nalungkot talaga ako. Kasi kahit minsan sa buhay ko, naging part din ako nito. Merong certain magic na gusto kong i-discuss sa inyo mamaya. Alam ko na, sobrang sikat to sa mga Gen Z, no? Ang dami mga content creators, gumagamit nito. Ang dami mga nakikipagligawan. Yan, yung mga kapatid ko, ginagawa yan eh. Pero, kung hindi nyo po alam, napakatagal na nag-umpisa nitong Omegle. I think nasa college pa ako nito. Naging gusto siya ng mga katulad, naging gusto siya ng mga katulad kong introvert kasi pwede kang makakilala ng tao, pwede kang makikapag-usap sa tao, especially mga katulad ko na gustong alamin yung iniisip ba ng ibang mga tao. Curious ako lagi sa ganun. Napaka-perfect nito. Lalo na, kung introvert ka kasi, hindi mo kailangan lumabas physically para makipag-usap at nandun pa rin yung privacy mo kasi hindi mo kailangan magpakita or magpakilala. Hindi ko lang alam kung ano na yung Omegle nitong mga nakaraan dahil hindi ko naman na rin siya masyado nagagamit. Pero in time nga, nag-evolve siya to the point na merong video call na, may mga content creators na rin. Di ba? Ang dami. Nakikita ko yan palagi sa mga reels, stories, ganyan. And in time, kung saan marami ang gumagamit nito, talagang nagulat ako. Hala, bakit nawala siya ngayong araw? Ano yung nangyari? At alam nyo ba kung ano yung makikita nyo pag pumunta kayo sa website nila ngayon? Medyo nakakatakot medyo nakakatakot for me yung picture and medyo nakakalungkot pag tinignan nyo. Bago tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell dahil meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin nyo lang yung question of the day namin. Tapos meron din akong Facebook gaming page. Punta kayo doon if gusto nyo manood ng live stream ko. Araw-araw ako nagla-live doon ng horror game. Punta na tayo. Goodbye, Omegle. RIP, Omegle. Ang dami nagpo-post ngayon ng mga articles tungkol dito. At ang dami rin nating pwedeng i-discuss. Talagang gusto ko talaga siyang pag-usapan. Ang dami ko kasi talagang katanungan. Lalo na paano yung mga content creators? Hala, anong gagawin nila ngayon, di ba? Kung yun yung content nila, yun yung niche nila na tinatawag. Paano na sila? Madalas ko yung nakikita kaya nga sabi ko kanina sa mga reels ko, sa mga TikTok. At miski ako minsan kinikilig din ako pag nakikita ko yung mga ganun. Di ba? Yung mga nakakahanap ng love life. Huwag kayong plastic. Totoo yan. Para sa mga hindi nga lang nakakaalam, no? If medyo mga thunders na po tayo, yung Omegle, isa siyang website kung saan pwede kang makipag-chat or makipag-video call sa mga ibang tao anonymously. At hindi mo kailangan mag-sign up or magbigay ng info mo. Kaya nga ang pangalan dun lahat ay strangers. Yan ang tawag sa mga taong gumagamit dun sa Omegle. Ngayon ko lang nalaman na 2009 pa pala siya exactly nag-umpisa. At halos 14 years na rin siya. Naghahanap-hanap ako at ito pala, yung gumawa ng Omegle. Ang pangalan niya Leaf K. Brooks at bata pa pala siya. Millennial lang din, 30 plus. Kagaya lang din natin, no? So ito na nga, November 8, 2023, nag-announce siya na isa-shutdown na itong Omegle. You have disconnected. Ayan, yun laging nakalagay doon. Pagtapos mo nang gumamit ng Omegle. Eto na, punta na tayo sa website. Medyo nakakaiyak tong parte na to. Binasa ko ng buo, kaya ang tagal ko rin ngayong araw. Pag pumunta ka sa website nila, eto yung makikita mo. Etong nasa likod ko, may makikita kang puntod. Nakalagay yung salitang Omegle, yung logo nila, at kasama yung taon na 2009 to 2023. Nakakalungkot tignan sa totoo lang. Makikita natin dito yung isang mahabang liham ni Leaf Brooks para sa mga strangers nga na nagbabasa. Mga naku-curious, bakit ganito na itsura ng Omegle? Bakit nawala ang Omegle? Ito na yung rason niya. Sabi niya, bata pa raw siya, talagang isang magical place yung internet para sa kanya. Totoo yan. Para sa mga katulad ko, nung una nagkaroon ng internet talaga sa Pilipinas talagang lahat kami parang magic, parang kang umi-escape sa ibang mundo. Ngayon kasi easily accessible na yung internet, pero nung panahon namin, tuwang-tuwa kaming nagbabasa ng mga, yung mga SFAGs, ayan, para kaming napupunta sa ibang mundo. At yon yung binibigay, o pinipresenta nitong Omegle. Mapupunta ka sa mundo ng ibang mga tao. Makakausap sila, malalaman mo yung kultura nila, yung kwento nila, without having to expose yourself. Yun yung beauty niya.
Yun yung same feeling na naramdaman ko when I first used Omegle. Talagang ang saya makaalam ng kwento ng ibang mga tao, diba? Or baka magka-love life ka dyan, diba? If makikita mo yung nagko-connect ka kung saan-saan, nakaka-excite. Pero, dahil nga puro strangers, no? Buzzword, may mga issues din talaga siya in its own. Hindi naman siya ganun kahirap isipin, pero magkaka-issue siya eh. Dahil strangers yung mga kausap mo eh. Given na makikipag-usap ka sa mga tao na hindi mo kakilala, of course, may problema talaga. So, eto na. Nabanggit na isa sa mga pinakakalaban niya dito is yung misuse ng platform. Kung nakapag-Omegle ka, I'm sure alam mo yung mga sinasabi. Meron din mga nang-i-scam, meron mga naghuhubad, di ba? At yun yung mga ilan lamang sa mga hindi kaaya-aya na paggamit ng mga tao. Pero syempre naman, if yun yung hanap mo, may mga taong specifically yun din yung hinahanap, pero may mga ano kasi talaga eh, kumbaga nagko-cross ng line talaga. Sabi niya, no, eto, operating Omegle is no longer sustainable dahil nga napakarami ng problema. Hindi ko alam kung meron silang mga ano dito, no? Yung mga nagdemanda, pero feeling ko napakaraming naging problemang naipresente. Financially down or psychologically. Siguro hindi na talaga kaya ng mental health niya at ang laki na ng gastos over dun sa maintenance. So parang palugi na siguro. I'm not sure. Sabi niya, frankly, ayoko naman magka-heart attack sa 30s ko. Bata pa siya. Hindi niya na raw mapaglaban yung Omegle at dahil sa dami ng issues, naging overwhelming na para sa kanya. Which is understandable naman. Sa dulo ng medyo nakakaiyak nun sa dulo ng letters niya. Sabi niya, from the bottom of my heart, thank you to everyone who used Omegle for positive purposes. Like all things in life, di ba? Mga tao talaga depende sa gamit nila ng mga bagay kung mapapasama ito o mapapabuti. And to everyone who contributed to the site's success in any way, I'm so sorry I couldn't keep fighting for you. Sincerely, Leif K. Brooks, founder, Omegle.com, LLC. Of course, alam kong malungkot yan, pero hindi naman kasi lahat bad story. Napakarami din magagandang kwento sa Omegle. Ako sabi ko nga sa inyo pag nakikita ko na nakakahanap ng connection yung mga tao online, nakakatuwa. Minsan na-inspire din ako. Ang dami rin nag-e-enjoy na sa mga comedy nangyayari dyan, mga pranks, diba? It has been a fun way to connect with people you don't know. At marami rin yung nakabuo ng real life connection sa Omegle. Sure ako although hindi ko personally naman, hindi naman ako personally nakahanap ng friends or shota sa Omegle. Marami nakahanap ng mga kaibigan nila dito. At marami yung nahanap yung mga habang buhay nilang mamahalin dahil sa Omegle. At the end of the day, ito yung gusto ko sabihin, di ba lahat naman ng relationships nag-uumpisa as strangers? Papaisip ako, nalulungkot din ako, no? Kasi nababalik ako dun sa time na very magical pa yung internet sa akin. Excited na excited din ako nung first time na ginamit ko to. I think hindi pa talaga siya kilala noon. Nakikipag-chat ako din noon, mas nakakatuwa. Pag nakakahanap ako ng mga taga-ibang bansa na kaparehas na mga, pwede mo kasi ilagay, di ba, kung ano yung gusto mo. So, usually nilalagay ko yung mga video games na gusto ko, JRPGs, tapos nakakausap ko sila. Tapos, minsan nalulungkot ako kasi hindi ko na alam kung paano sila kausapin ulit. I've used Omegle for a brief point in my life din naman. Hindi ko naman masasabi na sobrang user talaga ako ng Omegle, naging parte talaga siya ng buhay ko. Pero at least at one point in my life, I've experienced the magic of Omegle and thankful ako para doon sa experience na yun. Nagamit ko rin siya, so nung nakita ko yung balita, of course nakakalungkot. Ginamit ko to, last na sasabihin ko na ginamit ko to noong mga panahon na naghahanap ako ng connection sa mundo. Which I think is exactly why a lot of people are also turning to Omegle. Lahat tayo naghahanap ng connection. Ang nakakaiyak isipin. So para sa ating question of the day, kayo na lang yung tatanungin ko ngayon Ano yung nahanap niyo sa Omegle? Ano yung kwentong Omegle nyo? Huwag nyo kalimutan na mag-like, share, subscribe, at notification bell at sagutin niya ang question of the day natin para sa 1,000 Gcash giveaway natin. Isang huling tribute para sa Omegle.